paso, pero hindi ko na po siya ihahang. Pwede naman to na hindi nakahang. Yung kanyang mga dahon, talagang tumitikom yan pag gabi na, no. Nutukoy ko pong halaman, yung pong ating Oxalis triangularis, no. Pamilyar ba kayo dyan? And kapag ang lucky plants po, yung namulaklak, talagang mas maswerte po. Hello everyone! This is Sir Misunawa Mini Dino Park and Eco Garden, and welcome back sa ating YouTube channel. And for today's video, meron po akong ibibida sa inyong halaman, ano. Kanina, pagpasok ko dito sa ating garden, nakita ko to, and balak kong gawa ng makeover, no. Marami kong naririnig na kwento dito sa halamang ito. Talaga namang pinaniniwala ang swerte. Tapos kapag namulaklak, swerte siya. Sakto, pagdaan ko kanina, napansin ko, no? Pero parang feeling ko, parang napaka-slow grower niya doon sa pwesto niya, no? Kaya ang gagawin ko, ililipat ko siya. Tinutukoy ko pong halaman, yung pong ating Oxalis triangularis, no? Pamilyar ba kayo dyan? Actually, hindi ko pa siya nagagawa ng video, no? Ever since. Pero, meron siya kanyang hinahalin tulad na halaman, yung shamrock, no? At yung lucky shamrock po, yung clover leaf na tinatawag, ano, nakakawangki po niyan. Pero sabi nga, ito ay hindi naman katulad nun. Or siya ay parang, kumbaga sa original, talagang imitations, no? O, yan yun, no? Mahaba na yung kwento ko. Puntahan na natin yung ating triangularis, no? Oxalis triangularis na halaman. Tapos, lipat na natin dito, ano? At i-makeover natin. Kaya, samahan nyo ako. Kung ready na kayo mga ka-MDP, tutok lang po. So, ayan, pupuntahan natin ngayon yung ating halaman na sinasabi ko sa inyo, yung ating, ayan, Oxalis triangularis, ayan po siya. Tingnan, napansin ko may bulaklak na, no. Swerte daw kapag namumulaklak tong halamang ito, no. Tingnan natin ang malapitan, ayan po, papakita ko sa inyo. So, ayan, kanina, paglakad-lakad ko dito, ayan, nakita ko, oh, grabe. No, nakahang po itong ating Oxalis triangularis, no. Kunin natin to. Bala kong ilipat to sa paso, pero hindi ko na po siya ihahang. Tapos lalagyan natin dun sa area natin. Tapos pag-usapan natin paano pag-alaga nito. Tsaka yung mga iba't ibang bagay na dapat yung malaman sa halamang ito. Tara, samahan nyo ako. So, ilipat muna natin. Actually, ito, ayoko na kasi siya nung nakahang. And, gagawin ko is, ililipat ko po ito, no. Anyways, tanggalin muna natin itong ating yan, mga alambre dyan. Yan. Tapos, natutuwa ako dito kasi talaga namulaklak na, no. At ang ganda ng bulaklak niyan. Teka lang. Mahirap tanggalin yung alambre. Yan. Huwag sana mabali, ano. Ayusin natin. Yan, bukan natin. Tapos, ang kukunin ko lang yung mga ito na rin yun, ano, kasi mahirap pag nagalaw pa yung ugat nito, no. Kuhanin na natin ang buong ganyan. Oops, dahan-dahan. Oh, baka masira. O, ayan, ayun. And yung nilagay ko lupa, medyo kalahati lang, kasi ito na rin yung gagamitin nating lupa sa kanya. Siyang naman siya dyan. And o, ayan, o, diba? At least hindi nagalaw yung ugat, no. Ayan, hindi nga lang nakatuwid. Tuwid natin ng konti, oh. O, ayan. O, diba? Mas okay siya. So, tanggalin na rin natin mga damo, no. Para ayan, maganda siya. Tapos ayan. O, diba? Mas okay siyang tingnan ngayon, no. Yung ating, ano, diligan ko to ngayon. At pakita ko sa inyo na malapitan. Pag halimbawa nadiligan na natin. Kasi napansin ko yung dahon nito. Ayan, kita nyo. May mga butas-butas, no. Parang nasira, no. Para maging fresh siya, gawin ko, didiligan ko. So, diligan muna natin. So, maghahapon na, no. Minsan po, yung kanyang mga dahon, talagang tumitikom yan pag gabi na, no. Pero, ayan po, makikita pa naman natin na ganyan yung kanyang itsura, no.
Ito pong Oxalis triangularis, tinagurian nga pong false shamrock, ano, kasi hindi naman ito yung talagang shamrock na tinatawag, no? Pero ito po, madalas din po siya, no, na ipang display dun sa tinatawag nating St. Patrick Day, no? Kasi kung matatandaan nyo, natalakay natin yung mga 4 clover leaves, yan po. Pag nakakita tayo ng 4 na, ayan, na 4 clover dun sa kanyang mga dahon, talaga naman pong pinaniniwalaan, no, na maswerte. Pero ito po, dahil nga po katulad siya nung 4 clover leaf o hawig-hawig siya, tinagurian siyang false shamrock. Bali po ito, tinuturing po na sumisimbolo ng Holy Trinity, no, sa mga Irish traditions. Kaya po tinawag siyang yan, false shamrock. Ito po native sa South Africa, no? At makikita nyo po na ang ganda ng kanyang kulay. Kasi may pagka-maroon yung kanyang kulay, no? Mamula-mula. Tapos yung kanyang likod purple, no, or violet, no. At napakaganda po niyan, no. Napakahiwaga, ano, kasi pag sa umaga kita nyo talagang buhay na buhay siya, tas sa gabi parang nagpe-pray din siya, no, katulad ng mga kalateya, no, tumitiklop. Pero ang nakaka-amaze po dito, pinaniniwalaan na ito po kapag namulaklak talagang swerte, no. Nagdadala ng swerte kasi sa feng shui yung pamumulaklak ng halaman maswerte na, and kapag ang lucky plants po yung namulaklak talagang mas maswerte po, ano. So paano ba natin alagaan ito, no? Actually ito naman po hindi masyadong mahirap alagaan, ano, parang normal na house plants lang. Yan, ang pag-aalaga, hindi mapili sa lupa. Kita nyo yung ginamit ko kanina, parang makli, no? Pero nagsusurvive siya, no? Kaya lang, ito po, wag nyong ilagay dun sa masyadong tampak na araw, ano? Okay na okay po sa kanya, no? Yung bright na indirect sunlight, ano? Pagdating sa lightning. Tapos, kapag halimbawa didiligan nyo, kailangan madiligan nyo to ng maayos, yung tamang-tama ay mabigyan nyo sa kanyang tubig, ano? Ito, feeling ko hindi masyadong maarte pagdating sa overwatering, ano. Hindi katulad ng ibang halaman na talagang nagkaka root rot. Ito, bihirang-bihira, ano, kasi love na love talaga nito yung tubig. So, kapag magdidilig kayo, kung halimbawa mag every other day, pwede araw-araw, basta mahangin at matutuyo kagad yung lupa, okay na okay din yan, ano. Hindi maarte itong ating halamang triangularis, ano. At kapag napansin nyo naman, ito maganda rin siya, no, na nakahang. Katulad kanina pinakita natin, ano, kasi mabilis talagang tumulo yung tubig pag nakahang, ano. Pero pwede rin po siya ng naka-pats, kung halimbawa, ano. Tapos lagay nyo lang siya dun sa pwesto na hiyang siya, no, yung maliwanag, no. Mas gusto niya yan. Tapos mapapalabas nyo na yung bulaklak niyan pag nag-matured. Ito po, kapag pinaparami, divisions, no. So, meron yung mga maliliit na bulb dun sa ilalim. Tapos, kapag halimbawa dumami-dami yan, nagkumpul-kumpulan, pwede nyo i-divide, no, yung halaman, ano. Hindi yan masyadong maarte. Kaya lang ingat kayo, kasi kapag halimbawa walang roots yung inyong na-divide na plants, ang mangyayari po niyan, mamamatay, hindi tutubo, ano. Hindi siya pwede sa stem. Kasi hindi ko pa naranasan na patubo nito sa stem. Ang naranasan ko dito, yung i-divide mo siya. Halimbawa, ayun, katulad no, may sumusulpot na. I-divide mo lang siya para lumago. Tapos mabilis tong lumago, promise. No, basta bigyan lang ng enough na water, tapos enough na sunlight. Okay na po yan sa kanya. So, maganda kasi sabi ko nga, ano, sa feng shui, minsan nakakasama yan. Kapag nagsisearch tayo ng mga masuswerteng halaman, yung ating mga auspicious plants na tinatawag, yan po is nakakasama lagi, ano, at nakikita natin na lumalabas. So dahil nga siguro dun sa kanyang pagkakahaling tulad dun sa 4 clover leaf or dun sa shamrock na tinatawag na inuugnay kay St. Patrick, ano,
Kaya maganda. Usually before, makikita nyo nung kasagsagan ng pandemic, ang mamahal pa nito, no? Talagang makakabili ka niya ng mga 300, no? Maninipis lang yun, 200. Pero ngayon, medyo mababa na yung presyo, no? May mga 50 na nga lang nito or 20 pesos, 25. Yung mga nakahangin, syempre binabayaran din yung mga paso. Medyo mataas, depende siguro sa pinaglalagyan, ano? Pero this one po, talagang yan. Pag nakita nyo naman, kakaiba po yan, ano? Lalo na kapag halimbawang nag-bloom na at gumanda na, no? Ang ganda po ng mga flowers niya, no? Kakaiba. Parang may pagka-white na, pero kung tititigan nyo po ng mas malapit, parang naghahalo yung pink tsaka violet, ano? Doon sa kanyang mga bulaklak. Na talaga na mga parang trumpeta yung itsura, no? So, parang ang simbolismo nga nito is parang, yan, binibigay mo o ipinakakalat mo, no, yung swerte o yung luckiness sa inyong bahay kapag halimbawang namulaklak po itong ating mga triangularis, no. Kaya ang ganda ng simbolismo. Tapos ang ganda pa nung kanyang stem. Kita nyo, manipis. Kaya lang medyo delikado, no, dedicated. Kasi may pagka-brittle din minsan kapag konting yan, nasanggi mo or na ano mo, mapuputol, ano. And kapag naputol po yan, automatically po yung mga leaves po natin talagang mamamatay na, no. So, alagaan nyo. When it comes to humidity naman, gusto nito yung mahangin, ano, yung nagsisirculate yung hangin. Kasi minsan, sabi ko sa inyo minsan, ayan, no, hindi naman siya hayop, pero minsan, ayan, nagkakaganyan-ganyan yung kanyang mga leaves kapag lack ng humidity, no, sa atin, no. Kaya dapat make sure lang din na nagsisirculate yung hangin sa paglalagyan nyo sa kanya. So yan lang naman yung ating halaman ngayon, yung ating triangularis. Ang ganda, no. Meron na ba kayo nung halamang ito? Yan, I'm sure yung iba na plantito at plantita na talagang nakakita na nito at talagang inalagaan nila, makakapal na yung mga ganito siguro, no. At yung mga iba siguro talagang, kasi nakakita ako nito, sobrang laki na, no, at ang dawig na nung kanyang mga dahon, ano. Mabilis din kasi itong lumaki, no, at yung kanyang leaves po kapag malaki, ang gandang tingnan. So, yan yung atin na halaman. Kung meron na kayo, comment nyo lang po dyan sa baba, ano. At kung wala pa naman, sabihin nyo bakit nyo kaya gustong mag-alaga ng halamang ito, no. Yan po yung ating halaman na binida for today. So, ayan mga ka-MD, pinapanood nyo na yung ating vlog about dito sa halaman na to. Minsan po ganyan tayo, no. Lagi nating nakikita yung halaman, pero it takes time bago natin sila ma-appreciate. Bago natin talaga magustuhan, ano, dahil hindi pa natin alam yung kanyang nature, history, paano alagaan, kung ano yung mga simbolismo. Kaya bigyan natin ng chance, ano, yung isang halaman. Kung sa tingin natin hindi natin nagugustuhan for now, baka sa susunod na mga araw gusto na natin, ano, at maging maalam tayo, no, sa kanilang mga history, sa kung tungkol saan yung halaman na yon, kung paano sila alagaan. And I'm really sure na talagang magugustuhan nyo sila eventually. Katulad po nitong shamrock na ang tagal ko nang nakikita, pero ngayon ko lang na-appreciate, ano, yung kanyang ganda. Siguro dahil dun sa mga bulaklak at siguro dahil dun sa kanyang mga simbolismo at benepisyo. So ayan, thank you so much sa inyong panonood ngayong araw na ito. Sa lahat na nagla-like, nag-share at nagko-comment, salamat po ng marami. Sa mga hindi pa po nagsasubscribe sa ating YouTube channel, kung bet na bet nyo po yung ganitong usapan, plants and gardening, mag-subscribe na po kayo, no? Huwag nyo pong kalimutang i-hit yung notification bell para laging updated sa aming latest uploads. Pati po sa iba't iba nating social media accounts, sa ating TikTok, Instagram, Facebook pages, search lang po Hermes Unaho or Mini Dino Park in Eco Garden, makikita nyo na yan. Salamat ng maraming mga ka-MDP, and this is Hermes Unaho, nagsasabi sa inyo ng happy planting. Bye-bye!